Hey, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so let us just honor our subscribers. They are now more than 5,400 for 5,447. Okay, and then all these subscribers are located around the world. And in each continent, we have a subscriber or subscribers. Thank you so much to all of you. God bless you all. And my friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so that we can be able to maintain and sustain this channel. Okay, so pag-usapan po natin ngayon ay yung kay Vice President Sara again, no? So, ang ang dami, no, masalimuot, awkward ang posisyon ni Vice President Sara Duterte today, no? Vice President Sara, anong mangyayari sa kanya? Anong gagawin niya? Okay. Ayan i-ano lang natin, analyze lang natin lahat ng ito, no? Si ano po, no? Si Speaker Romualdez hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ay pinsang buo po yan ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Yan, Romualdez po yan, no? Romualdez din po si Bongbong Marcos, yung mami niya, no? Si Melda Romualdez Marcos. Okay? Yung mga Romualdez ay taga Leyte yan. Okay? Taga Leyte yan. Okay? Taga Leyte. Ang mga Marcoses naman ay taga Ilocos Norte. Kaya nga South and North, solid, di ba? Something like that. Okay? Now, speaker si Romualdez, no? Yung power of perks ay sa House of Representatives. Okay? So, ang ano niyan, parang nagiging alas ni BBM si Speaker Romualdez. Okay? Dahil pwedeng gawin marami siyang pwedeng gawin. Kumbaga, aminin natin na ang Duterte brand ay malakas until now, no? Kasi marami rin naman talaga nagawa si Pangulong Duterte, no? Laban sa mga drugs, laban sa korupsyon, napaganda niyan din naman ang Pilipinas, yung mga build infrastructure niya, napaayos niya, no? Yung LTO, no? Yung lisensya natin, 10 years na, okay? Yung mga ganyan, no? May mga napaganda talaga ang serbisyo, no? Napatunayan ko 'yan nung ano ako, no? Nag punta sa mga LTO, si SSS, something like that. Maayos talaga ang pamamalakad. Ngunit ngayon hindi po natin alam. Okay? Yan, tapos kontrolado pa, no? Kaya nga kontrolado pa talaga ng mga ang LGU, no? Ayan, katulad diyan sa Pasig. Ang Pasig na yan talagang ang daming nauuto eh. Okay? So anyhow, wag po tayo magganyan. Alright. Now, ano po ba? Anong mangyayari sa kanya? Anong mangyayari kay Vice President Sara? No? Kung kunwari, tumalikod siya, no? Okay? Ang unang-unang pwedeng mangyari sa kanya ay i-impeach siya, no? Yan, magkaroon ng impeachment case laban sa kanya. Okay? Pero, tingin ko, pag impeachment case na yan, ay ano rin, no? Ay papasok din, no? Papasok din si BBM diyan dahil masasabit din siya diyan kasi yung sa 2022 ay hindi naman talaga ano yan no? Ang nagbigay niyan ay ang Office of the President, no? Hinanel yan sa Vice President, no? Something like that. Kailangan niya talagang gastusin. Okay? Kaya kaya yun, no? So magkakaroon ng impeachment case. Definitely, mananalo yan, may impeach yan, no? Magkakaroon ng case yan against the Vice President, no? And then after that, pwede na niya tanggalin, no? Tanggalin ni BBM si Sara Duterte bilang no? Bilang DepEd Secretary. Ngayon, no, magkakaroon ng case, so maano na siya, no? Talagang matutuliro na yan, no? Parang nangyari kay Erap Estrada. Okay? Matutuliro na yan. Wala na siyang connection sa public. Iikot siya, pero hindi siya as a public official, as a citizenry. Pero tingnan nyo ang brand ng Duterte ay nandyan. Bago pa lang Bago pa lang. So, mali ang strategy ng BBM at saka Romualdez. Dahil nga bago pa lang no? Malakas pa yan, no? Malakas pa 32 million tas yung votes pa ni Pangulong Duterte noong that time, no? Etong mga Duterte hindi pa to natatalo, no? Kahit kailanman, no? Si Pangulong Bongbong Marcos ay natalo pero perceived na dinaya. Pero natalo. I mean, legality natalo siya. Pero yung perception, nanalo siya. Something like that. Okay?
Natalo din pala si ano no, si Bongbong Marcos as a senator nung panahon ni ni Ramos. Okay? Ni Ramos, natalo siya doon. Okay? Something like that. So, ang wala pang talagang talo si Amy Marcos, no? Yan si Sara Duterte wala pang talo yan. Si Pangulong Duterte wala pang talo yan. Mga ganyan, no? Sa mga hanay ng Duterte, mas marami ang walang talo pa. Kumbaga, no? Anong gagawin natin? Anong gagawin niya? No? Anong gagawin ni Vice President Sara Duterte? Wala, no? Ang ano niya, pag na-impeach siya, ang simpatsya ng tao ay nasa kanya. Okay, tandaan niyo 'yun ha, underdog. Nasa kanya ang simpatsya. Kumbaga, kaya ang ano dito at the end of the day, at the end of the day, later on, mananalo din ito si Sara Duterte, no? Sa tingin ko. Okay? Pero don't take me wrong guys, ha? Ako, I voted for Bongbong Marcos. I campaigned for him. No? Ang dami, hundreds of Bicolanos and Bicolanas ang ating na convert into BBM. No? Wala naman tayong masamang tinapay sa kanya. Sinusuportahan pa rin natin siya hanggang ngayon. Kaya gusto nating matapos ang kanyang termino. Ngunit ang gusto rin natin ay ay nandun pa rin siya sa unit team. Ibig sabihin, mag-lead siya sa unit team. Ano niya si Sara Duterte, siya ang kampihan niya. Pero sa mga panahon ngayon, parang malabo na mangyari yon. Ang tingin ko, ang kakampihan na ni Bongbong Marcos ay si Speaker Romualdez. Siya na yan, no? Siya na yan. Siya na yung alas niyan. Siya na hanggang 2028 yan, no? Ayan, definitely mananalo naman ito si Speaker Romualdez bilang congressman ng Leyte at magiging speaker ulit yan dahil ang presidente naman ay si Bongbong Marcos pa. So, tanda na 2025, next year na yan, guys. Next year na yan. Kaya abangan natin mga susunod na kabanata, no? So, ang ano lang natin kay Vice President Sara Duterte ay be strong. Be strong, Sara Duterte. Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please do it so now so that you are part of the family. And of course, we can be able to sustain and maintain this channel. Thank you so much, guys, and I love you all. Bye-bye.